Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy Love the name. Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul, and all that is within me. Love His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkampana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkampana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, Ama naming nasa langit. Purihin ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na karapat dapat naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, hallelujah. That the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done.
Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan kaloob mo sa amin sa araw po nito. Salamat din po Diyos sa loob ng 1 linggo na kami inyong ginabayan, pinatnubayan at pinagpala ang buhay, Panginoong Hesus. Dakilang Ama, muli sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, ang lahat ng papuri o Diyos ay aming alay sa iyo. Ikaw ang Diyos na karapat dapat na papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya dalangin namin dakilang Diyos ang mga papurit pagsamba na alay namin sa dako pong ito ay patuloy nawa o Diyos maging kagalakan ng iyong puso. Samahan mo kami dakilang Diyos sa aming pagtitipon tulad ng iyong pangako na saan man may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan ay naruroon ka sa aming kalagitnaan. Samahan mo kami dakilang Diyos sapagkat tanging ikaw ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang Diyos na makapagkakaloob ng aming mga kahilingan sa mga sandali pong ito. At aming inaangkin dakilang Ama, ang patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan upang iparana sa amin o Diyos ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihan. Dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy na kami po'y dumadalangin, mangusap ka sa bawat isa po sa amin ngayon. Ang mga salita mo o Diyos na nais mong ilagay sa puso po namin, na sa po naming taglayin upang mabuhay kami sa iyong kalooban. Ang namin dakilang Ama, dalhin mo sa puso namin at ipaunawa mo po sa amin ang mga salita mong nais mong iparating po sa amin. Salamat dakilang Diyos, dalangin namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw o banal na Espiritu ang patuloy na kumilos at magiging tagapagturo namin sa hapon pong ito. Gamitin niyo lamang ako, Ama, na maging daluyan nawa ng iyong salitang nais iparating po sa amin at itago niyo po ang likuran. Kayo ang mahayag, kayo ang marinig sa mga sandali na to, upang dakilan Diyos ang lahat na aming maging pagpapalang lubos sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Hagdan ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig.
Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 15, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na, masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng papuring palakpak. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Sino po mga pinagpala ng Diyos? Ang daming pinagpapala ang Diyos at patuloy na pagpapalain ng ating Diyos. Amen. Ang sabi dito sa talatang 7, sinasabi ko sa inyo magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, nagagalak ang langit dahil nandito ka. Naniniwala po ba kayo na higit na kagalakan ngayon meron sa langit dahil nandito ka? Ang lahat na nagiging kagalakan ng Diyos ay pwede nang maupo. Muli po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat muli sa ating Panginoon at muli sa hapon pong ito ang kanyang mabuting balita ay atin namang mapapakinggan upang ang bawat isa po sa atin ay magiging kagalakan ng ating Diyos. Amen? Sino pong nais na siya ay magiging kagalakan ng ating Panginoong Hesukristo? Nais po yan ng ating Panginoong Hesus na ang buhay meron tayo ay patuloy po makapagbigay sa Kanya ng kaluguran. Higit sa lahat ay sa ngitan ng buhay meron tayo, nais ng Diyos ay patuloy maparangalan at maluwalhati ang Kanyang banal at dakilang pangalan. Habang may nawawala, ipinapakita po dito sa isang talinhaga na sinabi ng Panginoong Hesus, kapag may nawalang 1 tupa, iiwan ang 99 at hahanapin ang isa. Habang may nawawala na isa, hindi magiging masaya ang Panginoong Hesukristo. Amen? Bakit po? Sapagkat alam ng Panginoong Hesus, yung isa po na yan na napapahiwalay sa Kanya ay mapapahamak. Kaya habang may mapapahamak, hindi siya magiging masaya. Amen. Kaya ayaw ng Panginoong Hesus na mayroon pong nawawala. Ayaw niyang mayroong nalalayo sa Kanya.
dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman sa atin. Habang hindi niya naibibigay ang makapagpapasaya sa kanyang ama, hindi siya titigil na hanapin yung isang iyan na makapagpapasaya sa kanyang ama. Amen? Nasumpungan na kaya ng Panginoon yung makapagbibigay kasiyahan sa kanya? Pag sinabing nawawala, maari po kapatid yan yung hindi niya nakikita, hindi niya natatanaw. At ang sabi po, ang tanging nawawala lang sa paningin ng Diyos ay taong makasalanan. Amen. Ang nawawala o nalalayo sa paningin ng Diyos ay ang taong makasalanan. Meron bang tao ditong makasalanan? Kung ikaw makasalanan, hindi ka nakikita ng Diyos ngayon. Amen. Ang sabi sa sulat po ng sa aklat ng mangangaral, ang sabi po, walang tao sa daigdig na gumagawa ng masama na hindi nagkasala. Amen? Walang tao po sa daigdig na ito na gumagawa ng mabuti, ang sabi po sa aklat ng mangangaral, na hindi po nagkasala. Iba yung nagkakasala kaysa makasalanan. Amen. Ang taong makasalanan ay taong nagkakamali at pagkatapos makagawa ng mali ay nagsisisi para yung kasalanan ay napapawi. Amen. Yan yung taong nagkakasala, nagkakamali at pagkatapos magkamali, yung nagawa niyang pagkakamali ay pinagsisisihan. Amen. At agad napapawi yung kasalanang kanyang nagawa. Subalit ang taong hindi nagsisisi ay nadaragdagan yung kanyang kasalanan. Amen? At habang nadaragdagan yung kanyang kasalanan, nagiging makasalanan. Amen? Ang tao po na makasalanan ay nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi tumatalikod sa kasalanan. Amen? Kaya iba yung nagkakasala kaysa makasalanan. Amen? Maari tayo ay nandito ngayon, mga nagkasala, pero hindi naman makasalanan. Amen? Kasi bakit po? Kasi natututunan natin talikuran, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sino po ang nakapagbibigay tuwa sa Diyos o sino po ang nakapagbibigay kagalakan sa Diyos? Ang nakapagbibigay po ng kagalakan sa Kanya, ang sabi po dito, ay yung taong nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan. Amen? Ang tunay na kapagbibigay saya sa Diyos, tuwa, ay ang taong nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan. At ito yung taong nagtatagpo sila ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Nagkikita sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya habang hindi tayo tumatalikod, nagsisisi sa ating kasalanan, patuloy tayong nalalayo sa ating Panginoon. Pero ang tao po na kung saan nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan, ito yung tao na kung saan nagkakatagpo sila ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkikita sila. Nakita nyo na ba si Lord? Sino na nakakita sa Panginoon? Tingnan mo yung katabi mo. Kapag hindi mo dyan nakita si Lord, malamang aawayin mo dyan. Amen? Pero kapag si Lord ang nakikita mo dyan, mamahalin mo iyan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus.
Ang kasalanan po ay hindi tayong kayang ibulid sa kapahamakan o sa kaparusahan. Ulitin ko po, ang kasalanan ay hindi tayo kayang ibulid sa kapahamakan o sa kaparusahan. Bakit po? Kasi ang kasalanan ay may kapatawaran. Amen. Ang sabi po sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 1, talata 9, kung ipapahayag ng inyong labi ang inyong mga pagkakasala, makakaasa kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos sapagkat siya'y makatarungan. Amen? Pag sinabi ang Diyos ay makatarungan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging makatarungan, hindi sa pamamagitan ng pagpaparusa kapag tayo po ay nagkasala, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad. Amen? Na ipinaparating sa atin ng Diyos, ang taong makasalanan, hindi po ang nararapat sa isang taong makasalanan ang parusahan, kundi ang patawarin. Amen? Kaya hindi tayo kayang ibulid ng kasalanan sa kapahamakan o kaparusahan. Bakit po? Kasi may kapatawaran ang ating nagagawang pagkakamali, ang ating nagagawang pagkakasala kung tayo lang ay hihingi ng tawad sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Na ang tao po na ito na nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan, ang siyang nagiging kagalakan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, ikaw ang kagalakan ng Diyos. Kaya mag-ayos-ayos ka na. Ano? Bakit po tayo ang nagiging kagalakan ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi po, lumapit kayo sa akin, ayon po sa sulat po ni Propeta Isaias, lumapit kayo sa akin, kayong mga makasalanan. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong patawarin ang lahat ng iyan. Maging maruming-marumi man kayo sa kasalanan, magiging busila kayo sa kaputian. Amen? Magiging busila kayo sa kaputian. Kaya ang tao po na tumatalikod sa kasalanan ay nakikita na ng Panginoong Hesus. Natatanaw na siya ng Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi yung taong iyan ay nagliliwanag. Amen. Nung ikaw nasa kadiliman, hindi ka matanaw ni Lord. Pero nung ikaw ay lumayo sa kasalanan, na siya pong umaalipin sa atin para po tayo ay balutin ng kadiliman sa mundo pong ito, kapag tayo tumalikod diyan, buhat po dyan sa kadiliman, ikaw ay nagliliwanag sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya tanaw na tanaw ka na ni Lord dahil nagliliwanag ka. Amen? Alam naman na yung liwanag hindi natin makita. Di ba? Kung natatanaw natin minsan yung dilim, yung liwanag pa kaya. Amen? Kaya tayong lahat ngayon, nagiging kagalakan na ng Diyos dahil yung ating buhay sa kanyang harapan ay nagniningning. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, paano tayo nakikita ng Panginoong Hesus? Una po, tayo natatanaw niya, nakikita dahil may liwanag tayong taglay. May liwanag tayong taglay. Amen. Liwanag. Anong kaibahan ng naliliwanagan kaysa nagliliwanag? Ano? Naliliwanagan. Yung isa, nagliliwanag. Diba? Minsan nasa dilim tayo. At para tayo makita doon sa dilim, kinakailangan tanglawan tayo ng liwanag.
Amen? Tinatanglawan ng liwanag para buhat doon sa madilim ay ikaw ay makita. Amen? Kaya naliliwanagan ka dahil tinatanglawan ka ng liwanag. Naliliwanagan dahil natatanglawan ng liwanag. Pero nasa dilim pa rin. Amen. Pero nasa dilim pa rin. Amen. May liwanag, natatanglawan ng liwanag, pero ando doon pa rin sa dilim. Na kapag inalis mo yung liwanag, nasa dilim pa rin siya. Pero yung taong nagtataglay ng liwanag, talagang walang dilim. Amen. Di po ba? Dahil taglay mo na ang liwanag. Na maari, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, natatanglawan tayo ng liwanag maari, subalit nananatili pa rin tayo sa dilim. Pero ang nais ng Diyos, hindi tayo lamang natatanglawan ng liwanag, nais ng Diyos tayo ang magtaglay ng liwanag. Amen? Na ang sabi niya, magiging busila kayo sa kaputian. Ang nais niya, tayo ang magtaglay ng liwanag, hindi lang tayo natatanglawan ng liwanag. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Paano natin tatanawin yung mga taong natatanglawan lang ng liwanag, pero wala sa kanila ang liwanag? Amen? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 7 at talata po ay 21, may sinasabi po rito na ang salita po ng Diyos, ito po ang ipinapahayag. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yung salitang tawagin mo lang si Kristong Panginoon, Panginoon, di po ba? Kaya mo siya natatawag na Panginoon kasi naliliwanagan ka? Kasi kung ang tao hindi pa naliliwanagan, hindi niya makikilala si Kristo sa buhay niya. Amen? Pero hindi lahat na kung saan naliliwanagan ay mayroong taglay na liwanag. Amen? Kadalasan sa atin naliliwanagan lang. Kagaya po ng sinabi po dito, hindi lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Minsan ganyan yung ating kalalagayan. Naliliwanagan tayo at sinasabi natin si Kristo yung ating Panginoon. Pero sa kabila na sa po ay ating kinikilalang Panginoon, ang buhay natin nasa kadiliman pa rin. Bakit po? Kasi hindi natin ginagawa yung kanyang kalooban. Amen. Kaya kung sa ganito pa rin po yung kalalagayan po natin, kaya dyan po natin makikita, tumatawag na tayo sa kanya ng Panginoon, Panginoon, pero hindi niya tayo kilala. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo nakikilala. Ang sabi po dito sa mga kasunod na mga talata. Tumatawag tayo sa kanya ng Panginoon, Panginoon, pero ang sabi po, hindi niya tayo nakikilala. Bakit po? Kasi madalas naliliwanagan lang tayo, pero nananatili pa rin tayo sa dilim. Amen. Ang sabi po sa sulat ni San Pablo o sa sulat po ni Santiago, kabanata po ay 2 at talata po ay 10, may sinasabi po dito, ayon sa aklat po ni Santiago, kabanata 2 at talata po ay 10. O simulan ko po sa talata po ay 8. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos, na nasasaad sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala at
ayon sa sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Amen? Anong inais ipakita po dito sa atin, mga kapatid, sa Panginoong Hesus? Gumagawa tayo ng mabuti. Ibig sabihin, kaya mo nagagawa yung mabuti kasi naliliwanagan ka. Amen? Pero sa kabila na nagagawa natin yung mabuti, may kinikimkim pa rin tayong hindi mabuti. May kinikimkim pa rin tayong kasalanan. Amen? Naliliwanagan tayo. Gumagawa tayo ng mabuti. Amen? Nakikita natin kung ano yung mabuti. Pero minsan, yung mabuting ginagawa natin, hindi nagiging ganap sa harapan ng Diyos kasi mayroon pang bahagi ng buhay natin na wala, na kung saan may umiiral na hindi mabuti. Amen? Kaya nagiging doon pa rin tayo sa kalalagayan na sa kadiliman pero natatanglawan lang ng liwanag. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Siguro nauunawaan natin na sinisikap natin, nagpapakabuti tayo minsan, pero alam natin may bahagi ng buhay natin na kung saan ay nakakagawa ng hindi maganda. Amen. Na minsan ito ang ating katwiran. Magbabago din naman ako. Amen. Gusto ko naman magbago, gusto ko nang baguhin lahat ito, gusto ko naman iwan lahat po ito. Di po ba? Pero siguro hindi pa ito ang panahon. Di po ba? Minsan ganyan po tayo. Minsan sinasabi natin, alam natin kung ano yung mali na yan. Alam natin kung ano yung kasalanan minsan na yan umiiral sa buhay po natin. Na kung saan, yung bagay na yan minsan, ang sa pong patuloy na kung saan ay naglalagay pa rin sa atin ng bahagi ng buhay natin sa kadiliman. Kung nakikita mo mali yan at sinasabi po natin, gusto ko naman makalaya dito, amen. May tamang panahon para lumaya dito. Kung gusto mo na rin lang na makalaya na rin lang dyan, bakit patatagalin mo pa? Amen? Yun na rin lang ang hangarin mo. Bakit hahayaan mo pang sabihin may panahon din to? Amen? Ba't hindi natin gustuhin ngayon na lang gawin natin iyan? Para yung bahagi ng buhay meron po tayo ngayon ay tunay na kung saan, mga kapatid, ay wala lang doon sa kalalagayan na kung saan ay naliliwanagan, kundi mismo tayo po ang magtaglay ng liwanag na nais ng Panginoong Hesus, liwanag makapagbibigay sa Kanya ng tunay na kagalakan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag niyong panghawakan yung awit ni Aisa na darating ang panahon. Diba? Baka hindi na kayo abuti ng panahon ng iyon. Diba? Ang mahalaga sa panahon po nito, mga kapatid, kung anong nais ng Diyos, matayuan natin sa buhay po natin. Yamang nandito na rin tayo. Amen? Na hindi lang dapat naliliwanagan habang tayo naririto, kundi dapat mismo yung liwanag na mayroon ang Diyos ay taglayin na ng bawat isa po sa atin. Purihin po natin malakas na papuri para po sa ating Panginoong Hesus. Kaya minsan yan ang ating kalalagayan. Tumatawag nga tayo kay Lord ng Panginoon, Panginoon, pero hindi niya tayo kilala. Amen? Kasi nasa kabahagi pa rin ng kadiliman ang buhay po natin. Natatanglawan lang ng liwanag. Amen. May sinabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Mateo na ang sabi po ay ang ganito, kabanata po ay 5 at talata po ay 14. Alam po natin ito na kung saan, ang sabi po dyan, ang isang ilawan
ay dapat inilalagay sa dapat niyang kalagyanan. Sabi po, kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan, ang kalalagayan natin ay parang ilawan na natatakluban. May taglay ka nga na liwanag, pero yung taglay mong liwanag nakatago naman. Bakit? Kasi minsan mga kapatid, dito po natin makikita, nandito na tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa gawain po ng ating Panginoon. Pero minsan yung liwanag na nais ni Kristo hindi makita po sa atin. Bakit hindi makita po sa atin? Kasi walang pagbabago yung buhay po natin. Amen? Kaya yung liwanag na gusto ni Kristo ilagay sa buhay natin, ando doon, nasasakluban pa rin ng mga gawa natin ng hindi maganda. Amen? Halimbawa na lang mga kapatid, ang sabi nga po dyan, nakakita na ba kayo ng tinatawag na lampshade? Di po ba yan isang ilawan na kung saan yung liwanag niya ay binibigyan natin ng limitasyon? Amen. May limitasyon lang yung kanyang liwanag, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po kasi dati, nung ako napunta dito sa Hong Kong, 2002, bago ako mapunta ng Hong Kong po, nanaginip po ako. Nanaginip ako, galing po ako sa mission po sa Mindoro, sa Mindoro po ako na-assign. Ito po yung panaginip ko, nasa Hong Kong ako. Ang panaginip ko po noon, nasa Hong Kong po ako. Pero ang malaking katanungan ko sa panaginip ko, doon sa mga taong kaharap ko, sabi ko, bakit may lampshade dito? Sabi ko, bakit may lampshade po dito? Paulit-ulit po yun na tanong ko sa kanila. Hanggang sa nagising po ako, walang sumagot sa tanong kong iyon. Ngayon po, nakarating ako ng Hong Kong po. Pagbalik ko sa Morsolo, galing sa mission ko po doon sa probinsya ng Mindoro po, nakatayo po ako sa harapan ng elevator, kasama ko yung aking sister wife. Biglang dumaan si Brother Ray Vargas at ang sabi niya sa akin, Brother Ed, prepared mo yung passport mo, pupunta kang Hong Kong. Yun yung panaginip ko. At yun ay nagkatotoo nung sabihin ni Brother Ray. Ang sabi ko sa sister wife ko, narinig mo yon? Kasi kapag sinasabi ko sa kanya, sabi nila, yung pangalan ko kasama sa listahan ng pupunta sa Hong Kong. Sabi ng sister wife ko, huwag mong paniwalaan yan. Totoo po yun. Pero nung marinig niya yon, sabi ko sa kanya, o narinig mo yon? Sabi niya, di ipanalangin natin kung kalooban ng Diyos. Nakarating ako dito, 2 linggo lang. Pagkatapos po nun, nilipat ako sa Macau. 3 buwan ako sa Macau. Doon ko naunawaan yung lampshade. Na ang liwanag lang na dala-dala ko dito sa Hong Kong ay may limitasyon lang. Pang 2 linggo lang. Amen. At doon nararapat sa Macau. Malinaw ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Minsan may limitasyon po mga kapatid. Ito po yung sinasabi po sa sulat ni Santiago, Kabanata 4, talata 7. Ang sabi po, ang nakakaalam ng mabuti niyang gawin, subalit hindi ginagawa ay nagkakasala. Amen? Kaya minsan, alam na natin yung mabuti, pero ayaw pa nating gawin. Kaya minsan, ang kalalagayan natin parang isang ilawan na natatakluban. Hindi natin inilalabas yung liwanag dahil ayaw natin gawin minsan yung mabuting gusto, alam natin na dapat gawin. Amen? Minsan humihingi na sa'yo ng tawad. Pero sasabihin mo,
Patatawarin kita pero hindi pa ngayon. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Totoo po yan. Hindi po ba? Na minsan hindi ganon, minsan inaabot pa, minsan kapatid sinasabi natin, hindi pa ngayon kasi nasasaktan pa ako. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, magpapatawad ka na rin lang. Di ba? Ba't hindi mo na lang gawin ngayon? Kaya minsan may mga taong humihingi ng tawad, hindi pinapatawad, namamatay na lang, hindi mo pinatawad. Pero yung taong namatay, payapang kanyang kalooban kasi nakahingi na siya ng tawad. Ikaw na hindi nagpatawad, ikaw hindi manahimik. Amen? Ikaw na hindi pinagkait yung kapatawaran na hinihingi niya, ikaw ang hindi matahimik. Bakit hindi ka matahimik? Lalo ko alam mo ang kalooban ng Diyos, na ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka at ikaw patatawarin ng Diyos. Yung humihingi ng tawad na matay na hindi yung pinatawad. Di ba? Mag-aalala ka, paano ako ngayon? Kapag ako nagkasala, hindi ako patatawarin ng Diyos. Dahil hindi ko pinatawad yung tao na yun, namatay na lang na hindi ko pinatawad. Hindi tayo matatahimik, di po ba? Pero alam natin sa ganang grasya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan para tayong ganyan, na hindi tayo natatanaw ng ating Jesucristo kasi minsan para tayong ilawan na natatakluban. Kasi nandoon na yung mabuti, ayaw pa nating gawin. Amen. Andiyan pa ba kayo? Sige po, pumalakpak nga mong ang lahat sa Panginoon. Huwag natin palipasin yung panahon. Amen? Sabi ko nga sa inyo, marami ngayon na ando doon sa banda na kung saan na ipinapanalangin natin matigil po yung kaguluhan na yan na umiiral. Amen. Matigil po yan. Pero sa panahon po natin mga kapatid, kanina may nabasa ako na sa aklat po tawag po nito, sa aklat ng mga ngaral, palakpakan natin ang ating Jesucristo. May nabasa ako sa bahagi ng aklat ng mga ngaral kanina na sinasabi po ni Haring Solomon, na siyang may akda ng aklat ng mga ngaral, na ang sabi niya po roon ay hindi maiwasan na dumarating sa tao ang kamatayan. Amen? Hindi po maiwasan po na dumarating po sa tao ang kamatayan, ang sabi po sa aklat ng mga ngaral, at ito'y nagaganap sa panahon ng digmaan. Amen? Kaya sabi ko, ang sabi dito, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Amen? Sabi ko, okay itong nung nabasa ko, na tila bagay, noon pa man, natatanaw niya na yung mga maaring mangyari sa daigdig. Amen? Pero sa punto po nito, ang ibig ko pong ipakita po sa inyo, kailan pa tayo maghahanda? Kailan pa natin aayusin ang lahat sa buhay po natin? Kung meron naman pagkakataon pa ngayon, bakit ipagpapaliban pa natin? Amen? Yung mabuti na yan na nararapat nating gawin, bakit ipagpapaliban pa po natin mga kapatid? Na kung saan sa panahon po nito, dapat ang bawat isa po sa atin, ang sabi nga, ginagawa ko kayong ilaw o asin ng sanlibutan. Amen? Dapat maging ganap na, maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan. Amen? At para maganap yan, mga kapatid, huwag hayaan ka lang ng liwanag, kundi taglayin mo ang liwanag na gusto ng ating Jesucristo at binibigay sa bawat isa po sa atin. May sinabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 23 at talata po ay
27. Pakinggan po natin ito na sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao na kung saan tinutuligsa po sila ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa aba ninyong mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Ang sabi po dyan, ang katulad ninyo ay parang libingan, maputi sa labas, pero bulok sa loob. Amen? Andi dito na tayo sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng ginagawa po natin na yan, na mabuti dito sa gawain ng Panginoong Hesus, alam po natin, mabuti iyan. Tama po iyan. Amen? Tama po yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Pero lagi natin tatanawin, ang Diyos ay hindi nakatingin sa panlabas. Ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kanyang tinitingnan po, yung puso po ng bawat isa po sa atin. Kaya kahit ano po, ginagawa natin na mabuti ngayon. Amen? Ano mang ginagawa nating mabuti, kung sa kabila po ng lahat ng kabutihang iyan, mayroon pong dumi na kinikimkim ang puso po natin, may galit, may hinanakit na nagahari sa puso pong iyan, ang sabi po dyan mga kapatid, ang katulad po natin ay parang mga tao lang, o ang sabi niya, ang katulad natin ay parang libingan. Amen? Maganda nga ang ginagawa mo, pero bulok naman ang puso mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, hindi bulok ang puso mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Amen. Ang sabi po sa aklat ni Santiago, Kabanata 3, at talata po ay 9 hanggang 10, may pinapahayag po dito si Santiago mga kapatid. Ayon sa aklat niya, sa sulat ni Santiago, Kabanata 3, talata po ay 9, sinasabi po ay ang ganito, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit, pag-alimura, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Alam po natin yung ating bibig ay naglalarawan iyan kung anong meron sa puso natin. Yan ang naghahayag kung anong laman ng puso ng bawat isa po sa atin. Na ang sabi po, hindi dapat na kung saan manggagaling sa isang puso po, mga kapatid, yung papuri sa Diyos at ang pag-aalimura natin sa ating kapwa, hindi pwedeng pagsabayin iyan. Amen? Malinaw po yan sa atin na hindi pwede kapatid na kung saan naglilingkod ka sa Diyos pero meron kang galit, meron kang hindi nagugustuhang tao. Amen? Hindi po pwede po yun mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kapag ganyan po tayo, ang katulad natin parang libingan. Hindi matutuwa sa iyo ang Diyos. Amen? Nais ng Panginoon, magiging kagalakan niya ang bawat isa po sa atin. At magiging kagalakan lang tayo ng ating Diyos kung totoo po ang ating ginagawang pagtalikod sa ating ginagawang kasalanan. Amen. At ang liwanag na sinasabi po ng Diyos na kayo'y magiging busilak sa kaputian, matatanaw lang yan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo magiging katulad na kung saan hindi tayo kilala ng Panginoong Hesus, hindi tayo makakatulad na kung saan sa isang parang ilawan na natatakluban, hindi tayo makakatulad para sa isang libingan na kung saan pinaputit, subalit ang loob ay bulok. Mga kapatid, bagkus makikita sa atin ng Panginoong Hesus yung tunay na liwanag.
yung tunay na kaningningan. Amen. Yun ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Paano mangyayari yan, Brother Edgar? Ang sabi nga po, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, isa bago na. Amen? Sabi sa akin nung uulitin ko, no ako po ay sasama-sama pa lang sa mga preach noon, kung may prayer meeting na sila'y pupunta, ako'y sasama-sama, tagadala minsan ng mga bag nila. Kapatid, may po kaming prayer meeting na matapos ang prayer meeting, kinausap ako ng workers, ng coordinator. Ang sabi ng coordinator, sabi niya, balak mo bang maglingkod sa Diyos? Hindi ako kumikibo. Kasi pinag-iisipan ko pa yon. Sabi niya, nagtanong siya ulit, balak mo ba maglingkod sa Diyos? Sabi niya, kung balak mo maglingkod sa Diyos, kinakailangan ang puso mo ay durog. Ang puso mo ay durog. Ako hindi po kumikibo, pero pinaliwanag niya kasi ang sabi niya, kinakailangan pag naglilingkod sa Diyos, ang puso mo durog, hindi na marunong masaktan. Amen? Pag durog na yan, hindi na yan masasaktan. Na anumang gawin sa iyo ng tao, hindi na masasaktan yung puso mo na yan. Tulad ni Kristo, anumang alimura sa kanya ng tao, anumang pasakit ginawa sa kanya ng tao, hindi siya nasasaktan, bagkus ang nangingibabaw sa puso ni Kristo, pagmamahal. Pagmamahal sa tao na kung saan gumagawa sa kanya ng mga pasakit po na yon. Yan sabi niya, dapat ganyan. Kung paano ang Panginoong Jesucristo na tila bagay na luray-luray yung katawan para turog, dapat ang puso mo kapag lingkod ka sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mukhang hindi ko pa kaya iyan. Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya makikita po natin bakit tayo nasasaktan minsan at hindi lang minsan madalas, kaunti lang minsan na pagpuna sa atin. Amen. Minsan yung ating mga reaction hindi na maganda, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga po, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Amen? Pero isang katotohanan, naririto tayo, pero hindi naman tayo lubos nakikipag-isa sa Kanya. Kasi kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, hindi ang gusto natin ang nasusunod, kundi kung ano ang gusto niya. Amen? Purihin po natin ang ginugusto natin kapag tayo isa kay Kristo, ang ating ginugusto, yung gusto niya. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoong Hesus. Kaya ang sabi diyan sa Ebanghelyo ni San Juan, si Kristo ang tunay na ilaw. Ang sino mang sumusunod kay Kristo, hindi makakad sa kadiliman. Amen. Wala nang lagi kanyang katawan na sa ilalim ng kasalanan. Bagkus, ang buo niyang buhay ay naliliwanagan, hindi lang naliliwanagan, kundi mismo nababalot ng liwanag mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ang nais ng Diyos. Sagana ang habag ng Diyos sa atin. Sagana ang habag ng Diyos. Minsan, mayroon lang mga hadlang, kaya sagana ng habag at biyaya ng Diyos, hindi ganap makadaloy sa buhay po natin dahil may hadlang. At ano yung hadlang na yan? Ang sabi ng Panginoong Hesus, kasalanan na dapat talikuran. Kasalanan na dapat pagsisihan at ganap na talikuran sa ating buhay. Tumayo po tayong lahat. Na kapag ang lahat ng iyan, ang siyang napawi sa buhay po natin, mga kapatid, ang ating mga dalangin ay malayang marinig ng ating Panginoong Hesukristo. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Sa daigdig na ito, minsan lang tayo dumaraan. Amen.
At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo maglalakbay sa daigdig po na ito. Ang isa lang na kagandahan ngayon, sa buhay meron po tayo, naririto na tayo sa liwanag na magdadala po sa atin sa tamang landas para makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa liwanag na tayo ng ating Panginoong Jesucristo na siya na kung saan maaaring magbago ng buhay ng bawat isa po sa atin para po ang bawat isa sa atin magiging kagalakan ng ating Panginoong Hesus. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuhay
Sabihin natin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat kong nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kamalian sa aking kapwa, sa aking mahal sa buhay, at sa di ko pagsunod sa banal mong kalooban. Patawad, Panginoong Jesucristo. Linisin mo ako sa pamamagitan ng banal mong dugo. At pinatatawad ko na rin ang lahat na nagkasala sa akin, ang lahat na nakagawa sa akin ng hindi mabuti. Pinatatawad ko na, kinalilimutan ko na anuman ang kanilang nagawa sa akin. Panginoong Yesus, tulungan mo ako nagmula sa mga sandaling ito, magawa ko ang mabuti na nais mo. Balutin mo ako ng iyong liwanag. Balutin mo ang puso ko ng pag-ibig mo, nang patuloy mahayag sa buhay kong ito ang mabuting nais mo. Panginoong Yesus, dalangin ko, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Tulungan mo ako na ang lahat ay magawa ko para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Amen. Natin ang lahat ng bagay nais natin taas sa ating Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, salamat po. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang patuloy kami magkaroon ng kapangyarihan at lakas ng loob na ipaglaban gawin, O Diyos, ang lahat ng kabutihan na nais mo, O Diyos, magawa po namin. Pagpalain mo rin, Panginoong Yesus, ang lahat ng kahilingan ng aming itinataas po sa iyo. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang lahat ng ito at patuloy mong punuin ang buhay namin at ang aming mga mahal sa buhay ng mabubuting bagay na aming kailangan araw-araw. Lalo tigit sa lahat, O Diyos, magandang kalusugan at kalakasan araw-araw. Pagalingin mo, O Diyos, ang mga taglay naming karamdaman, maging taglay na karamdaman ng aming mga mahal sa buhay. At buhat, Ama, sa kayamanan mo hindi nauubos, aming inaangkin ngayon na ang mga kahilingan aming itinataas ngayon ay iyon ang ipinagkaloob sa amin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, buhat ngayon, magpapakabuti na ako. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos na dapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na dapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Ang ng mahina ay lalakas, ang dukha ay yayaman, nang dahil sa nagawa ng Diyos. At ngayon ang mahina ay lalakas, ang dukha ay yayaman, nang dahil sa mga ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mananalangin na Salmo 1, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Manatili nga kinatatagan. Tawagin na po natin si Lito Rodilla. Amen. Mga kapatid, manatili po muna tayo sa ating
At sabay po nating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 11. Siyang naghahangad ng pagkupkop, kataas-taasan, at nanatili kalinga niyang makapangyari, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas sa panib, sa umang nabitag. At anong salot, di ka magdaranas. Niya ng kanyang malaban sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasalang pagkat siya'y tapat. Pagsakit ng ka matakot sa anumang sa gagawing biglaang paglusob pagsakit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matakot sa kasaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Matakot at natitik mong di ka maaano. Mamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat siya ang iyong ginawang tagapagsanglang at ang pinili mo iingat sa iyo kataas-taasan. Di mo aabuting ikay hamak at daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salitain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa saling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ilang kasama. Ringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. At sa ngalan ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. That's all. El Shaddai, salamat sa tagumpay.